Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa God the Father, isang pag-aaral mula sa Diyos. Pamagat ng pag-aaral. Ako ay siyang naririto, ang walang hanggang Diyos na nagpapakilala sa kanyang sarili. Isang pag-aaral sa kasulatan at teolohiya batay sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15. Pangunahing teksto. Sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ay siyang naririto." At sinabi pa niya, "Ito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, ang siyang naririto ay siyang nagsugo sa inyo." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ay siyang nagsugo sa inyo. Ito ang magiging pangalan ko magpakailanman, at ito ang itatawag sa akin ng bawat salinlahi." Exodo Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15. Panimula. May mga pagkakataon sa kasulatan na nagpapahayag ang Diyos ng mga katotohanang sadyang dakila tungkol sa kanyang sarili, na siyang nagiging pundasyon ng buong katuruan ng Biblia. Ang Exodo Kapitulo 3 versikulo 14 hanggang 15 ay isa sa mga ganitong mahalagang bahagi. Nakatayo noon si Moises sa harap ng nagliliyab ngunit hindi nauupos na palumpong sa ilang ng Midian. Hindi na siya ang prinsipe ng Ehipto na kilala noon. Siya ay 80 taong gulang na at naging pastol sa loob ng 40 taon, namumuhay ng tahimik at hindi kilala matapos niyang tumakas mula sa Ehipto. Ang bansang Israel ay matagal nang nagdurusa sa ilalim ng pagkaalipin. Ang kanilang mga daing ay umabot na sa harapan ng Diyos, at dumating na ang panahon upang sila ay palayain. Tinawag ng Diyos si Moises upang bumalik sa Ehipto, ngunit nagtanong si Moises ng isang mahalagang bagay. "Kapag napunta na ako sa mga anak ni Israel, ano po ang sasabihin ko sa kanila? Ano po ang pangalan niya?" Ang sagot ng Diyos ay naging isa sa pinakadakilang pagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan. "Ako ay siyang naririto." Ito ay higit pa sa simpleng pangalan. Ito ay pagpapakilala sa kanyang kalikasan na walang hanggan, siya na hindi nagmumula sa iba, ang kanyang katapatan, at ang kanyang ugnayang tipan sa kanyang bayan. Ang pangunahing katotohanan ng bahaging ito ay, ang Diyos ay ang walang hanggan, hindi nagbabago, at nagsasariling may buhay na Panginoon na tapat na nagpapakilala sa kanyang sarili at tinutupad ang kanyang mga pangako sa bawat salinlahi. Kasaysayang konteksto. Ang aklat ng Exodo ay nagsisimula sa kwento ng mga anak ni Israel na namumuhay sa ilalim ng matinding pagkaalipin sa Ehipto. Nagkaroon ng bagong faraon na hindi nakakilala o nakarinig tungkol sa kabutihang ginawa ni Jose para sa bansang iyon. Ang mga Israelita ay pinahirapan sa pamamagitan ng sapilitang paggawa, at nagutos pa ang faraon na patayin ang lahat ng sanggol na lalaki na ipinapanganak ng mga Hebreo. Ngunit iningatan ng Diyos ang buhay ni Moises, at siya ay lumaki sa loob mismo ng tahanan ng faraon. Nang mapatay niya ang isang taga-Ehipto na nananakit sa isang kapwa Hebreo, tumakas siya patungo sa ilang at doon namuhay bilang pastol sa loob ng 40 taon. Sa kabundukan ng Horeb, nagpakita ang Diyos kay Moises sa pamamagitan ng isang palumpong na nagliliyab sa apoy ngunit hindi nasusunog o nauubos. Ang nagliliyab na palumpong ay sumisimbolo sa banal na presensya ng Diyos. Ang apoy ay tanda ng kanyang kabanalan, kadalisayan, at kaluwalhatian, samantalang ang hindi pagkaubos ng palumpong ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Nang utusan ng Diyos si Moises na palayain ang bayan ng Israel, nag-alinlangan si Moises dahil sa kawalan siya ng tiwala sa sarili niyang kakayahan at kapangyarihan. Ngunit ang sagot ng Diyos ay hindi nakatuon sa kakayahan ni Moises. Sa halip ay ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Ang tagumpay ng misyon ay hindi nakadepende sa lingkod kundi sa Diyos na siyang nagpadala sa kanya. Ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili at siya ay walang hanggan. Ako ay siyang naririto. Kahulugan sa kasulatan. Ito ay isa sa pinakamalalim at pinakamakapangyarihang pahayag sa buong Biblia. Hindi tulad ng anumang nilalang, ang Diyos ay hindi nakadepende o kumukuha ng buhay mula sa iba. Ang lahat ng bagay na nilikha ay may kinukunan ng buhay o lakas. Ang mga puno ay nangangailangan ng lupa at tubig. Ang mga isda ay nabubuhay sa tubig. Ang tao ay nangangailangan ng hangin, pagkain, at iba pang pangangailangan. Ngunit ang Diyos ay hindi nangangailangan ng anuman o sinuman upang mabuhay. Siya ay umiiral dahil siya nga. Bago pa man nilikha ang sanlibutan, ang Diyos ay naroon na. Bago pa man nagsimula ang panahon, siya ay nananatili.
Kahit na maglaho na ang langit at lupa, ang Diyos ay mananatili pa rin magpakailanman. Siya ang lumikha ng lahat at hindi bahagi lamang ng nilikha. Pag-aaral sa salitang Hebreo. Ang pariralang, ako ay siyang naririto, ay nagmula sa salitang Hebreyong ihaya asher ihaya. Ang salitang ugat na heya ay nangangahulugang maging umiiral, manatili, maganap o maging totoo. Ang kahulugan nito ay maaari ring unawain bilang ako ang siya na umiiral magpakailanman. Ako ang magiging kung ano ang aking nais maging. Ako ang hindi nagbabago at mananatili magpakailanman. Ipinapakita nito na ang Diyos ay walang simula at wakas, hindi umaasa sa iba, at ang kanyang kalikasan ay hindi nagbabago. Hindi tulad ng mga Diyos-Diyos ang gawa ng tao, ang Diyos na ito ay tunay at buhay magpakailanman. Kahulugan sa teolohiya. Ipinapakita nito ang katotohanang ang Diyos ay may buhay sa kanyang sarili at hindi nangangailangan ng sinuman. Hindi ang Diyos ang pinapanatili ng nilikha, kundi ang nilikha ang nananatili dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ipinapakita rin ito na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang kalikasan at pangako. Malakias Kapitulo 3 versikulo 6. Sapagkat ako ang Panginoon, at hindi ako nagbabago. Dahil hindi nagbabago ang Diyos. Ang kanyang mga pangako ay laging totoo at mapagkakatiwalaan. Ang kanyang pagkatao ay mananatiling banal at tapat. Ang kanyang awa at pagmamahal ay laging handang tanggapin ng sinumang lumalapit sa kanya. Ang kanyang katapatan ay hindi kailanman mabibigo o mawawala. Halimbawa sa buhay, isipin mo ang isang malaking ilog na patuloy na umaagos. Ang tubig ay laging gumagalaw, ang paligid ay nagbabago depende sa panahon, at ang lahat ng bagay sa ating paligid ay may pagbabago. Ang buhay ng tao ay nagbabago, ang pamahalaan ay napapalitan, ang teknolohiya ay sumusulong, at ang sitwasyon ay nag-iiba-iba. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay katulad pa rin kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong magtiwala ng lubusan sa Kanya anuman ang mangyari. Praktikal na aplikasyon. Kapag ang buhay ay puno ng kawalan ng katiyakan, alalahanin ito. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbago. Ang kanyang mga pangako ay nananatiling totoo. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi hamina o nabawasan. Ang kanyang presensya ay laging kasama natin. Huwag nating ilagay ang ating pag-asa sa mga bagay na panandalian lamang. Sa halip ay magtiwala tayo sa Diyos na mananatili magpakailanman. Pangunahing aral bulang. 1. Dahil ang Diyos ang dakilang, ako ay siyang naririto, maaari tayong lubusang magtiwala sa Kanya sa lahat ng panahon at sa anumang sitwasyon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.